Nagsumite ang Senate minority ng binansagan nilang minority report kaugnay ng flood control scandal. Idiniin sa report ni dating House Speaker Martin Romualdez o si Speaker Martin Romualdez, pero sinabing walang sapat na ebidensya laban sa dalawa nilang kasama sa minorya. Ang tugon ng liderato ng Senado sa pagtutok ni Mau Gonzales. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo doon sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung... Pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijiv Olivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence room. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang-media, ano silbi nun Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing. Kulang na oras Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.